Pakipatay po ng sigarilyo nyo ngayon din. Isang mahinahong boses. Ngunit sa isang salitang iyon, tila nagyelo ang hangin sa entrance ng condominium. At sino ka namang alay ka para utusan kami? Sabi ng isa sa mga tauhan ni Ricardo Cardo de Leon na may kasamang pang-aalipusta. Bakit ka nakikialam? Umuwi ka na lang at asikasuhin mo ang asawa mo. Dahan-dahang ibinaba ni Maria Isabel Mabel Reyes ang dalang canvas bag. Napunta ang kanyang tingin sa isang sulok kung nasaan si Mang Jose. Ang 73 taong gulang na security guard ay nakayuko at nanginginig. Daanan po ito ng mga bata araw-araw, huwag niyo sanang dumihan. Kalmado ang kanyang pananalita, ngunit may diin at katatagan. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong babae sa kanyang edad na tatli. Ngunit sa mata ni Mang Jose, may nakita siyang kakaiba. Isang kumikinang nakadenang metal sa loob ng strap ng kanyang bag. Iyon ay isang dog tag ng militar. Si Cardo de Leon ay humakbang pasulong habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo. Miss, alam mo ba kung nasaan ka? At kilala mo ba kung sino kami? Hindi po. Kailangan ko ba kayong kilalanin? Sa sagot ni Mabel, nagkatinginan ang mga gangster at nagtawanan. Ngunit ang halakhak na iyon ay hindi magtatagal. Bago tayo magsimula, ang inyong likes at comments ay malaking tulong sa aming channel. Setyembre 24 sa isang bagong condominium sa Quezon City. 3 buwan pa lamang mula nang may lumipat dito, amoy bago pa ang lugar, ngunit hindi masaya ang mga residente. May iisang dahilan lamang. Ito ay dahil sa mga miyembro ng sindikato na kumokontrol sa commercial area ng kondo. Si Ricardo Cardo de Leon, 55 anyos, ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng isang lokal na sindikato at matagal na niyang tinitingnan ang proyekto ng pagpapaunlad sa kondominium na ito. Oh, isang yosi pa bago tayo pumasok, sabi ni Cardo sa entrance. Ang 3 niyang tauhan ay tumayo sa tabi niya at kumuha ng sigarilyo. Boss, bawal po manigarilyo dito. Maingat na lumapit si Mang Jose. Ang 73 taong gulang na guard ay hirap maglakad dahil sa slip disc. Ayon po sa patakaran, bawal manigarilyo sa loob ng 10 metro mula sa entrance. Anong pinagsasabi ng matandang to? Lumapit ang isang malaking lalaki sa mga tauhan ni Cardo kay Mang Jose. Lolo, kilala mo ba kami para pagsabihan mo? Hindi po sa ganon, pero sa management po. Kinuha ni Mang Jose mula sa kanyang bulsa ang isang dokumento gamit ang nanginginig na kamay. Ito ay isang kopya ng mga alituntunin ng condominium. Tingnan niyo po. Dito, malinaw na nakasulat. Inagaw ni Cardo ang papel at ginusot ito. Basurang papel to. Ang gusot na papel ay nahulog sa sahig. Sinubukan ni Mang Jose na yumuko para kunin ito, ngunit nahirapan siyang gumalaw dahil sa sakit. Lolo, sa susunod, huwag ka nang magpapakita. Naiintindihan mo? At sa sandaling iyon, ako na po ang pupulot niyan. Narinig ang boses ng isang babae. Si Mabel Reyes iyon. Dahan-dahan niyang pinulot ang gusot na papel at inunat ito. Condominium Rules. Article 8. Section 3. No smoking in common areas. Penalty of fare 2,500 for violators. Malinaw at diretsong pagbasa mula sa kanyang boses. Napakunot ang noo ni Cardo. Ale, sino ka ba? Residente po ng Unit 1204. Isang buwan na po akong nakalipat dito. Sagot ni Mabel habang inaalis ang canvas bag sa kanyang balikat. Sa sandaling bahagyang gumalaw ang strap ng bag, nakita ito ni Mang Jose, ang manipis na kadenang metal. Iyon ay isang dog tag. Sundalo kaya siya? Naramdaman ni Mang Jose ang isang kakaibang kapanatagan. Ngunit sa mata ng ibang residente, isa lamang siyang ordinaryong babae sa kanyang edad na tatrong. Miss, huwag kang mag-abogado dito. Kilala naming lahat ang isa't isa sa lugar na to. Humakbang pasulong ang isang tauhan ni Cardo. At ano, multa? Sinong magpapataw niyan? Ang pulis po. Sino pa ba? Inilabas ni Mabel ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Simula ngayon, ire-record ko ito. Para may ebidensya. Ano? Recording? Ngumisi si Cardo. Miss, ang tapang mo naman. Anong trabaho ng asawa mo? Hindi ka ba niya sinabihan na manahimik na lang sa bahay?
Wala po akong asawa, maikli ang sagot ni Mabel. At kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Kayong mga lumabag sa patakaran, patayin nyo ang sigarilyo nyo at pumunta sa smoking area. Abat talagang. Tinabig ng isa sa mga tauhan ni Cardo ang sombrero ni Mang Jose. Hoy, Lo, sino ang nagpapasok sa baliw na babaeng to? Nalaglag ang sombrero sa sahig. Nang susubukan na sanang yumuko ni Mang Jose, unang kumilos si Mabel. Ang kanyang kamay ay tila kidlat na humawak sa pulso ng tauhan. Arg! Sumigaw ang lalaki. Ngunit hindi gumamit ng labis na puwersa si Mabel. Eksakto lang niyang pinindot ang isang pressure point sa pulso nito. Physical injury po yan, labag sa Revised Penal Code Article 266. May parusang pagkakakulong o multa na aabot sa 20,000. Sabi niya sa mahinahong boses habang binibitawan ang kamay. Napahawak ang tauhan sa kanyang pulso at napaatras. Ang babaeng to. Nagbago ang tingin ni Cardo. Miss, mukhang may alam ka sa martial arts ah? Mayroon po, sabi ni Mabel habang pinupulot ang sombrero ni Mang Jose at ibinibigay sa kanya. Natutunan kong dapat protektahan ang mga mahihina. Sa sandaling iyon, ilang residente na dumaraan sa lobby ng kondo ang napatigil, ngunit walang lumapit. Nanood lamang sila mula sa malayo. Sige, mamili kayo, sabi ni Mabel habang nakatingin ng diretso kay Cardo. Una, humingi ng tawad, patayin ang sigarilyo, at umalis. Pangalawa, lumipat sa smoking area. O pangatlo, linisin ang kalat ninyo dito at umalis. Pumili kayo sa tatlo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. May kakaibang ritmo sa boses ni Mabel, tulad ng sa isang sundalo. Maikli, malinaw, at tiyak. Ngumiti si Cardo habang nasa bibig pa rin ang sigarilyo. Ha, mukhang magiging masaya to ngayon. Binigyan ko kayo ng 5 segundo pero wala kayong sagot. Pinindot ni Mabel ang record button sa kanyang cellphone. Kung ganoon, ika-4 na pagpipilian, idaan natin sa batas. Oh! Sumenya si Cardo sa kanyang mga tauhan. Takpan niyo ang CCTV. Lumapit ang isang tauhan sa CCTV sa may entrance, ngunit hindi man lang natinag si Mabel. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na itim na aparato mula sa kanyang bag. Mukhang inaalala niyo ang pag-record dahil tinatakpan niyo ang CCTV. Okay lang, naka-on na kasi ang Bluetooth camera ko. Inilagay ni Mabel ang aparato na parang clip sa strap ng kanyang bag. Ang lente ay nakatutok sa harapan. Lahat ng nangyayari ngayon ay nare-record. Nanigas ang mukha ni Cardo. Ang babaeng to, talagang handa. Boss, anong gagawin natin? Tanong ng isang tauhan, ngunit hindi sumagot si Cardo. Sa halip, humakbang pa siya at ibinuga ang usok ng sigarilyo sa mukha ni Mabel. Miss, maganda yang katapangan mo. Pero, sa mundo, may mga pagkakataong mas nauuna ang kamao kaysa sa batas. So, kapag tinawagan namin ang mga boss namin, gugulo ang buong lugar na to. Itutuloy mo pa ba? Isang banta iyon. Isang direktang pananakot. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Mabel. Mga boss nyo? Sige, isang tawag lang. 20 tao ang darating agad. Ganoon po ba? Bahagyang itinaas ni Mabel ang kanyang ulo. Kung ganoon, tatawag din po ako. Sino ang tatawagan mo? Mga taong kumikilos ayon sa utos ng bansa. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Nag-alinlangan ang tingin ni Cardo. Bansa? Anong pinagsasabi mo? Gusto niyo po bang malaman kung sino ako? Inilabas ni Mabel ang kanyang wallet mula sa bag. At mula roon, kumuha siya ng isang lumang ID at ipinakita ito. Lieutenant Colonel Maria Isabel Reyes. Instructor. Special Forces Regiment. Philippine Army. Napabuntong hininga si Mang Jose. Sabi ko na nga ba, sundalo siya. Nagsimulang magbulungan ang ilang residente sa paligid. Sundalo pala yung babae. Lieutenant Colonel, mataas na ranggo yan, di ba? Nagulat si Cardo ngunit sinubukan niyang huwag ipahalata. Sundalo? Ano naman ngayon? Sibilyan na lugar to. Tama po, lugar ito ng mga sibilyan, sabi ni Mabel habang ibinabalik ang ID.
Kaya bilang isang sibilyan din ako, nakikiusap. Sundin niyo po ang mga patakaran. Aba, ang babaeng to talaga. Ikinuyom ng isa sa mga tauhan ni Cardo ang kanyang kamao. Ngunit hindi umatras si Mabel. Nakakuyom na po ang kamao niyo. Mukhang naghahanda na kayo para sa pananakit. Ano? Bilang bahagi ng aking tungkulin na protektahan ang mga sibilyan, ito ay instinct ko na. Kung gagawa kayo ng hakbang, tutugon ako bilang self-defense. Ang kanyang pananalita ay kalmado pa rin. Ngunit ang lakas sa likod nito ay iba. Itinapon ni Cardo ang sigarilyo sa sahig at inapakan ito. Sige. Aalis na kami sa ngayon. Pulutin niyo po ang upos. Ano? Illegal dumping of waste yan. Labag sa Republic Act 9003. Tinitigan ni Mabel ng diretso si Cardo. Namula ang mukha ni Cardo. Ang babaeng to. Hanggang sa huli. 3 segundo. 1. Hoy, talaga. 2. Sige na, sige na. Pinulot ni Cardo ang upos at inilagay sa kanyang bulsa. Namangha ang mga residente sa paligid. Ang kinatatakutang gangster, pinulot ang upos ng sigarilyo. Maaari na po kayong umalis, sabi ni Mabel. Nagngingit-ngit na tumalikod si Cardo. Tara na. Sumunod ang kanyang mga tauhan. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon si Cardo at nagsalita. Miss, pinapalampas kita ngayon. Sa susunod, humanda ka. Humanda? Ngumiti si Mabel. Lagi po akong handa. Araw-araw ay training para sa akin. Umismid si Cardo at nawala. Ang mga residente ay unti-unti ring nagsialisan. Si Mang Jose na lamang ang naiwan. Salamat po. Maraming salamat, wala po yon. Inayos ni Mabel ang gusot na kopya ng mga patakaran at ibinigay kay Mang Jose. Tama po kayo. Ang mga patakaran ay dapat sundin, pero maingat na nagtanong si Mang Jose. Hindi kaya sila bumalik para gumanti? Umiling si Mabel. Babalik sila. Ano po? Siguradong babalik sila. Nasaktan ang ego ng mga taong tulad nila. Namutla ang mukha ni Mang Jose. Pero okay lang po, sabi ni Mabel habang inaalis ang Bluetooth camera sa kanyang bag. Sa susunod, mas handa nating haharapin sila. Nagbago ang kanyang tingin. Ito ang tingin ng isang sundalo. 8:00 ng gabing iyon, nasa sala ng kanyang Unit 100204 si Mabel, nakabukas ang laptop. Ipinapakita sa screen ang video na kuha niya kanina. Ebidensya, nakuha na, inilipat niya ang file sa isang external hard drive. Isang ugali na natutunan niya sa militar. Nang tumingin siya sa bintana, may isang itim na van na nakaparada sa harap ng entrance ng kondo. Ang bilis naman nila, isinuot ni Mabel ang kanyang jacket at sumakay sa elevator. Pagbukas ng pinto sa ground floor, nandoon si Cardo kasama ang 6 na lalaki. Oh, tamang-tama ang labas mo. Dala ko na ang mga boss namin. Sa likod niya ay may 2 lalaking nasa huling bahagi ng kanilang 50s. Ito ba yung babaeng nagpahiya sa'yo, Cardo? Opo, boss. Tumingin si Mabel sa guardhouse. Nanginginig si Mang Jose. Mang Jose, okay lang po kayo? Opo. Bumaling si Mabel sa grupo ni Cardo. 8:00 na po ng gabi. Ayon sa Condominium Rules Article 12, bawal ang paglikha ng ingay sa mga common areas. Patakaran na naman? Miss, mainit ang ulo namin ngayon. Hindi ko po yan problema. Lumapit ang isa sa mga boss ni Cardo at sinubukang hawakan ang balikat ni Mabel. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay nito, pak! Hinawakan at pinilipit ni Mabel ang pulso nito. Aray! Napasigaw ang lalaki at napaluhod. Attempted physical injury. Ito po ay self-defense. Bitawan mo siya! Sigaw ni Cardo. Sugod. Sabay-sabay na sumugod ang 4 na tauhan. Iniwasan ni Mabel ang kanang suntok at hinawakan ang braso ng lalaki sa kaliwa para ibagsak ito. Blag! Itinulak niya gamit ang balikat ang lalaking sumusubok na sakalin siya mula sa likod. Ang huling lalaki ay sinubukang sipain siya, ngunit hinawakan ni Mabel ang kanyang paa at pinilipit kaya't bumagsak ito. Sa loob lamang ng 10 segundo, lahat sila ay nakahandusay na sa sahig. Nagsimulang mag-video ang mga residente gamit ang kanilang mga cellphone. Grabe. Sino?
Yang babae na yan. Namutla ang mukha ni Cardo. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na po sa inyo. Galing po ako sa Special Forces. Sumailalim din ako sa joint training kasama ang Navy SEALs. Sabi ni Mabel, habang hindi man lang hinihingal. Umatras si Cardo, ngunit ang isa sa kanyang mga boss ay nagpasok ng kamay sa bulsa. Hoy, babae, hindi kita palalampasin. Naging malamig ang tingin ni Mabel. Nang ilabas ng lalaki ang kanyang kamay sa bulsa, wala itong laman. Pagbabanta lang pala. Sige na, umalis na kayo. Sa susunod, pulis na ang tatawagan ko. Nagngingit-ngit na tumalikod si Cardo. Tandaan mo to, sumakay ang mga lalaki sa van at umalis. Nagtipon ang mga residente sa paligid ni Mabel. Salamat po. Ang galing nyo. Ngunit umiling si Mabel. Hindi pa po ito tapos. Babalik pa sila. Lumapit si Mang Jose. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Okay lang po. Sa pagkakataong ito, mas paghahandaan natin. May determinasyon sa kanyang mga mata. Siguradong babalik ang mga sindikato, ngunit handa na rin si Mabel. Ang susunod na paghaharap ay magiging mas matindi. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, nasa harap ng Condo Administration Office si Mabel. Lumabas ang admin manager na may alanganing ekspresyon. Miss Reyes, may complaint po, tungkol sa nangyari kagabi. Complaint po? Inabot ng admin manager ang isang dokumento. Nakasulat doon ang pangalan ni Cardo de Leon. Ito po ay isang police report para sa physical injury. Sinasabi na kayo daw po ang unang namilipit ng pulso at nanakit. Kasinungalingan po yan. Napanood niyo po ba ang CCTV? Ang problema po, mula alas 8 hanggang alas 9 kagabi, hindi po nag-record. Ano po? May kung sinong nag-off at on ng power, kaya yung oras na yun lang ang nawawala. Naging matalas ang tingin ni Mabel. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuit ang pumasok. Magandang umaga. Ako po si Attorney Melvin Cruz mula sa Cruz Associates Law Firm. Kinakatawan ko po si Mr. Ricardo de Leon. Inabot niya ang kanyang business card. Kagabi, si Miss Reyes, nang walang sapat na dahilan, ay sinaktan ang kliyente ko at ang kanyang mga kasama. Self-defense po iyon. May ebidensya po ba kayo? Hindi gumana ang CCTV at lahat ng testigo ay panig sa kliyente ko. May testigo po dito. Itinuro ni Mabel si Mang Jose. Ang security guard po ba? Nakapagbigay na po siya ng salaysay. Wala daw po siyang nakita. Ano po? Yumuko si Mang Jose at nanginginig. Mang Jose, anong nangyari? Papasensya na po. Sinabi po nilang sasagutin nila ang tuition ng apo ko. Pananakot at panunuhol. Ginamit ni Cardo ang kahinaan ni Mang Jose. Ngayon, ano pong gagawin niyo? Naglabas ng dokumento si Attorney Cruz. Una, humingi ng public apology para sa nangyari. Pangalawa, huwag nang manghimasok sa hinaharap. Pangatlo, magbayad ng ali 200 bilang danyos. 1 minuto para magdesisyon. Tiningnan ng admin manager si Mabel na may pag-aalala. Huminga ng malalim si Mabel. Hindi po ako papayag sa settlement. Ano po? Ako po ang unang magsasampa ng kaso. Para sa perjury. May video evidence po ako ng nangyari kagabi. Gamit ang Bluetooth camera ko. Biglang nagbago ang mukha ni Attorney Cruz. Tinatanggap po ba yan bilang ebidensya sa korte? Ayon po sa Rules of Court, Rule 130, Section 4, ang isang recording na ginawa nang may pahintulot ng isa sa mga partido sa pag-uusap ay maaaring gamitin bilang ebidensya. Ako po ang isang partido roon. Muling kinuha ni Mabel ang business card. At tatawagan ko na rin po siguro ang managing partner ng Cruz Associates. Kasamahan ko po siya noong nasa Judge Advocate General's office pa ako. Mabilis na iniligpit ni attorney Cruz ang mga papeles sa kanyang briefcase. Beberipikahin ko lang po at tatawag ako ulit at nagmamadali siyang umalis. Nagulat na nagtanong ang admin manager. Miss Reyes, may video po talaga kayo? Opo, ipinakita ni Mabel ang kanyang cellphone. Sa screen, malinaw na makikita ang grupo ni Cardo na unang gumawa ng hakbang. Lumabas si Mang Jose mula sa guardhouse at tumayo sa harap ni Mabel.
Patawad po talaga. Okay lang po. Minsan, ang mga mahihina ay napipilitang gumawa ng mga bagay para mabuhay. Mula ngayon, ako na po ang poprotekta sa inyo. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mang Jose. Lumabas si Mabel sa admin office at muling tiningnan ang kanyang cellphone. Sinubukan siyang idiin ni Cardo gamit ang batas. Ngunit nabigo ito. Ngunit alam ni Mabel na hindi pa ito ang katapusan. 3:00 ng hapon, nakaupo si Mabel sa isang bench sa playground ng condominium. Pinapanood niya ang mga batang naglalaro, isang mapayapang tanawin. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. "Excuse me po," boses ng isang batang babae. Lumingon si Mabel at nakita ang isang babae na nasa unang bahagi ng kanyang 30s. "Kayo po ba si Miss Mabel Reyes ng Unit 1204? "Ako nga po. Ako po si Ana na taga 702. Tumingin-tingin si Ana sa paligid bago umupo. "Maingat po. Pero, dahil po sa inyo, tinakot ang asawa ko." "Tinakot po?" "Opo. Kaninang umaga, inabangan daw po siya ng grupo ni Cardo sa labas ng opisina niya. Tinanong kung kaibigan ka daw ba niya." Nanigas ang ekspresyon ni Mabel. "At ano pong nangyari?" "Kahit sinabi ng asawa ko na hindi kanya kilala, sinusundan pa rin daw po siya hanggang sa loob ng opisina." Nanginginig ang boses ni Ana. "Miss Reyes, ordinaryong tao lang po kami. Wala po kaming lakas para labanan ang mga sindikato. Manahimik na lang po sana kayo. Pakiusap po, hindi lang po ako," sabi ni Ana. Nagkakagulo na po sa group chat ng mga residente. Lahat sila sinasabi na napapahamak sila dahil sa inyo. Hindi nakapagsalita si Mabel. Inaasahan na niya ito, ngunit mabigat pa rin sa kalooban na marinig ito. "Sige po, pasensya na." Tumayo si Ana at umalis. Naiwan si Mabel na nakaupo sa bench. Naririnig niya ang tawanan ng mga bata, ngunit hindi na ito kasing payapa tulad ng dati. Mali ba ang ginawa ko? Sa isang iglap, nag-alinlangan siya sa pagnanais niyang ipagtanggol ang tama, baka napapahamak niya pa ang ibang residente. Noong mga sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. "Hello? Miss Mabel Reyes?" Boses ng isang lalaki. "Si Cardo iyon. Naging masaya kanina. Nagpadala ka pa ng abogado pero bigo ka rin. Anong kailangan mo?" "Simple lang. Umalis ka sa lugar na to." Malamig ang boses ni Cardo. "Kung hindi, guguluhin namin ang mga residente isa-isa. Tulad ng ginawa namin sa taga 702 kanina." "Banta ba yan? Nire-record ko to. Mag-record ka. Hanggang sa gusto mo. Pero mapoprotektahan ba niyan ang mga residente?" Kinagat ni Mabel ang kanyang labi. "Pag-isipan mo. Anong magagawa mo mag-isa? Hindi ito kampo militar. Wala kang mga tauhan dito na susunod sa isang utos mo lang." Ngumisi si Cardo. "Habang nakikialam ka, lalo lang mahihirapan ang mga residente. Yan ba ang katarungan? Yan ba ang pagprotekta sa mahihina?" Naputol ang tawag. Tinitigan ni Mabel ang kanyang cellphone. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Cardo. Pinoprotektahan ko ba talaga ang mga residente? O inilalagay ko sila sa mas malaking panganib? Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumakad si Mang Jose papasok sa playground. "Miss Reyes." "Mang Jose." Umupo si Mang Jose sa tabi niya. "Nakausap niyo po si Mrs. Ana, di ba? Nakita ko po." "Opo." "Alam niyo po ba na sinisisi kayo ng mga residente?" Tumango si Mabel. Tumingala si Mang Jose sa langit at nagsalita. "Alam niyo, 23 taon na akong nabubuhay. Marami na akong nakita. Mga taong nananahimik kahit nakikita ang mali. Mga taong yumuyuko dahil sa takot. Ganoon din po ako." Nanginginig ang boses ni Mang Jose. "Pero iba po kayo, Miss Reyes. Hindi po ba kayo natatakot?" "Natatakot po." Tapat na sagot ni Mabel. "Natatakot din po ako. Pero kailangang may gumawa nito." Lumingon si Mang Jose kay Mabel. "Sapat na po ang salitang yan. Ang mga residente, natatakot lang sila ngayon. Pero balang araw, malalaman din nila. Ang ano po, na tama po ang ginawa niyo." Tumayo si Mang Jose at nagsalita. "Magpapatotoo po ako ulit. Lahat ng nakita ko kagabi.
Mas mahalaga po ang konsensya ko kaysa sa tuition ng apo ko. Naramdaman ni Mabel na nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata. Mang Jose, sigurado po ba kayo? Oo. Sa 73 taon kong pamumuhay, kailangan kong gumawa ng isang tamang bagay. Pagkaalis ni Mang Jose, muling tiningnan ni Mabel ang mga bata. Ang mundong lalakian ng mga batang ito. Hindi ito dapat maging isang lugar kung saan yumuyuko sa kawalang katarungan. Nagpa siya si Mabel. Lalaban siya hanggang sa huli. 10:00 ng gabing iyon. Nasa harap ng laptop si Mabel sa kanyang sala sa Unit 1200. Nakabukas sa screen ang online community forum ng condominium. Nakita niya ang mga pamagat. Gulo sa kondo natin dahil sa babae sa 1204. Nakakatakot, laging may mga gangster dito. Bakit ba siya nakikialam? Wala pa siyang isang buwan dito? Maraming komento rin. Karamihan ay bumabatikos kay Mabel. Puwede namang manahimik na lang. Bakit kailangang guluhin pa? Natatakot ang mga anak ko. Pagpunta sa tutorial, may mga gangster na nag-aabang. Sana, umalis na lang siya. Isinara na sana ni Mabel ang screen nang mapatigil siya. May isang komento sa pinakababa. Sumusuporta po ako sa taga 1204. Kailangan talagang may tumayo. Anonymous ito. Ngunit ang isang linyang iyon ay nagbigay ng lakas kay Mabel. Tok! Tok! May kumatok sa pinto. Mahigit 10:00 na ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Mabel sa pinto. Sa intercom screen, isang babaeng nasa katanghalian ang edad ang nakatayo. Sino po sila? Ako po si Aling Lita mula sa Unit 903. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Binuksan ni Mabel ang pinto. Si Aling Lita ay mukhang nasa kalagitnaan ng kanyang 50s. Pasensya na po sa abala. Tuloy po kayo. Pagpasok sa sala, kumuha si Aling Lita ng isang sobre mula sa kanyang bag. Ano po ito? Litrato po ng anak kong babae. Pagbukas ng sobre, may larawan ng isang high school student. Isang magandang babaeng nakangiti. Kuha po yan noong nakaraang taon. Nanginginig ang boses ni Aling Lita. Ang anak ko po, hinarang ng grupo ni Cardo sa labas ng eskwelahan. Ano po? Nagtanong daw po ng direksyon tapos pinapasunod. Natakot ang anak ko kaya tumakbo siya. Namuo ang luha sa mga mata ni Aling Lita. Simula noon, hindi na po makapasok ng maayos ang anak ko sa eskwela. Natatakot po siyang lumabas baka makita ulit sila. Tinitigan ni Mabel ang larawan. Nag-report po ba kayo sa pulis? Nag-report po. Pero sabi nila, walang ebidensya. Hindi daw po naririnig sa CCTV ang usapan. Huminga nang malalim si Aling Lita. Miss Reyes, hindi po ako makapagsalita sa online forum. Takot po ako sa ganti. Aling Lita. Pero nang makita ko po kayong lumalaban, nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Kung may maitutulong po ako, tutulong ako. Hinawakan ni Mabel ang kamay ni Aling Lita. Salamat po. Hindi po. Ako po ang dapat magpasalamat dahil may tumayo para sa amin. Pagkaalis ni Aling Lita, muling tiningnan ni Mabel ang larawan ng dalaga, isang masayang ngiti. Ngunit ngayon, hindi na siya makangiti at masakit iyon sa dibdib. Ito pala ang mundong nilikha ni Cardo. Muling binuksan ni Mabel ang kanyang laptop at nag-post siya sa community forum ng kondo. Simple lang ang pamagat. Mula po kay Mabel Reyes ng Unit 1204. Nagsimula siyang magsulat. Sa mga kapwa ko residente, humihingi po ako ng paumanhin. Patawad po sa abalang na idulot ko. Ngunit hindi po ako aatras. Ang panggugulo ng grupo ni Cardo sa ating komunidad ay hindi na bago. Ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, ay may karapatang mamuhay ng ligtas. Huwag po tayong matakot. Nasa panig po natin ang batas. Kung sino po ang gustong sumama sa laban na ito, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa akin. 1204, Mabel Reyes. Pagkatapos i-post, isinara ni Mabel ang laptop. Tumawid na siya sa isang tulay na hindi na niya mababalikan. Nang tumingin siya sa bintana, may isang itim na van na naman na nakaparada sa harap ng entrance. Hindi susuko si Cardo. Ngunit ganoon din si Mabel. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan,
11:00 ng umaga, nakatayo si Mabel sa lobby ng unang palapag kasama si Mang Jose. Miss Reyes, sigurado po ba kayo? Opo, Mang Jose. Tiningnan ni Mabel ang kanyang relo. Malapit na ang oras ng usapan. Kagabi, pagkatapos niyang mag-post sa community forum, may tumawag mula kay Cardo. Bukas, 11 a.m., sa lobby ng kondo, tapusin na natin to. Isang hamon. Tinanggap ito ni Mabel. Ayan na po siya. Itinuro ni Mang Jose ang entrance. Pumasok si Cardo. Sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya. Walang tauhan. Walang abogado. Dumating ka. Tumayo si Cardo sa harap ni Mabel. Mag-isa lang po kayo. Gusto kong one-on-one tayo. Kung sundalo ka talaga, kaya mong lumaban ng patas, di ba? Tumango si Mabel. Sige po. Ano po ang pag-uusapan natin? Naglabas si Cardo ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito. Pagbukas ng sobre, may mga bundle ng pera sa loob. 1 milyon yan. Kunin mo at umalis ka sa lugar na to. Hindi ko po tatanggapin. Pag-isipan mo. Anong magagawa mo mag-isa? Takot na ang lahat ng residente at hindi kikilos ang pulis kung walang ebidensya. Humakbang pa si Cardo. 10 taon na ako dito. Ang mga may-ari ng commercial units, mga building owners, lahat yan, tao ko. So, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Hindi ito tungkol sa pera. Laban ito ng kapangyarihan. Inabot pabalik ni Mabel ang sobre. Wala po akong interes sa kapangyarihan. Gusto ko lang pong gawin ang tama. Ang tama? Ngumisi si Cardo. Hindi ganyan kasimple ang mundo. Sa militar, sapat na ang sumunod sa utos, pero iba dito. Kahit magkaiba, pareho po ang prinsipyo. Hindi nagbago ang tono ni Mabel. Hindi po katanggap-tanggap ang mali. Nanigas ang ekspresyon ni Cardo. Sige, babaguhin natin ang paraan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Namutla ang mukha ni Mabel. Anak to ni Aling Lita ng 903, di ba? Binisita kanya kagabi. Sa litrato, makikita ang dalaga na naglalakad sa labas ng kanyang eskwelahan. Kuha kaninang umaga lang, ang kapal. Simula pa lang to, kung hindi ka aatras, baka masaktan ang batang yan. Nanginginig ang kamao ni Mabel. Nag-aalab ang kanyang galit. Banta po ba yan? Hindi banta, babala. Sa pagiging bayani mo mag-isa, kapag may nasaktang inosenteng tao, katarungan pa rin ba yon? Inilagay ni Cardo ang cellphone sa kanyang bulsa. Huling tanong. Aalis ka o hindi? Tiningnan ni Mabel si Mang Jose. Nanginginig si Mang Jose, ngunit tumango ito. Isang tingin na nagsasabing, kailangan nating gawin ito. Tinitigan ni Mabel ng diretso si Cardo. Hindi po ako aalis. Ano? Pero may alok po ako. Inilabas ni Mabel ang kanyang cellphone. Sabi niyo, tapusin natin ng one-on-one. Sige po, tayong dalawa lang ni Mr. De Leon. Anong pinagsasabi mo? Mamayang 10:00 ng gabi, sa rooftop ng kondo. Kalmado pero matatag ang boses ni Mabel. Doon natin tatapusin ang lahat. Walang CCTV, walang ibang tao. Nagulat ang ekspresyon ni Cardo. Hinahamon mo ba ako ng duelo? Opo, kung manalo kayo, aalis ako. Pero kung ako ang manalo, iiwan niyo na ang lugar na to. Baliw ka na talaga. Tumawa si Cardo, ngunit nag-aalangan ang kanyang mga mata. Bakit ko naman tatanggapin yan? Kung hindi niyo tatanggapin, pupunta ako ngayon din sa police station at magre-report ng pananakot. Naka-record po lahat ng ebidensya. Ipinakita ni Mabel ang recording app sa kanyang cellphone. Kumikislap ang pulang ilaw. Nagbago ang mukha ni Cardo, ang babaeng to, mula pa sa simula, 10:00 ng gabi. Pupunta po ba kayo? Isang mahabang katahimikan. Nagngingit-ngit na sumagot si Cardo. Sige, pupunta ako. Pero wag kang magsisisi. Tumalikod siya at umalis. Lumapit si Mang Jose. Miss Reyes, sigurado po ba kayo? Delikado po ang taong yon. Alam ko po, tumingin si Mabel sa labas ng bintana. Pero ito na lang ang paraan para mamuhay ng mapayapa ang mga residente.
Hanggang 10:00 ng gabi, mayroon pang 11 oras. Sinimulan ni Mabel ang kanyang huling paghahanda. 5:00 ng hapon, naghahanda si Mabel sa kanyang unit para sa laban sa rooftop. Tok! Tok! May kumatok sa pinto. Sa intercom screen, isang lalaking nakasuit ang nakatayo. Sino po sila? Police Captain Michael Santos po, mula sa Quezon City Police District, Criminal Investigation and Detection Unit. Ipinakita ng lalaki ang kanyang police ID. Binuksan ni Mabel ang pinto. Ano po ang kailangan nyo? Lieutenant Colonel Reyes. 3 buwan na po naming iniimbestigahan ang sindikato ni Cardo de Leon. Ano po? Naglabas si Captain Santos ng isang tablet. Nasa screen ang organizational chart ng sindikato ni Cardo. Ang halaga ng development project sa condominium na ito ay aabot sa alamang 6 milyon. Tinatakot ni Cardo ang mga residente para mailagay ang tao niya bilang presidente ng Homeowners Association. Ibig sabihin, may ebidensya na kayo? Mayroon po, pero kulang pa kami ng matibay na pruweba. Lieutenant Colonel, maaari po ba ninyong ibigay sa amin ang video mula sa Bluetooth camera nyo? Oo naman. Noong mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Captain Santos. Yes, Captain Santos speaking. Ano? Naging seryoso ang mukha niya habang nakikinig. Lieutenant Colonel, may problema po. Si Cardo, sinusundan niya ngayon ang anak ni Aling Lita ng 903. Nasaan po sila ngayon? Sa isang eskinita, mga 500 metro mula sa kondo. Kinuha ni Mabel ang kanyang jacket at tumakbo palabas. Bumaba siya sa hagdanan at pagdating sa unang palapag, hinawakan ng admin manager ang kanyang braso. Miss Reyes, sandali lang po. Manager, ako po ang nag-off ng CCTV. Nanginginig ang boses ng manager. Tumanggap po ako ng 500,000 mula kay Cardo, pero nang makita ko po kayo, nahiya po ako sa sarili ko. Manager, nag-report na po ako sa pulis. Lahat ng bank records ni Cardo. Bilisan niyo na po. Iligtas niyo ang bata. Tumango si Mabel at nagsimulang tumakbo. Mabilis lang ang 500 metro. Hindi lang minadalangang kangang daan na, mula sa loob ng eskinita, narinig niya ang sigaw ng isang dalaga. Tuluong! Lumingon si Mabel sa kanto at nakita si Cardo kasama ang 2 tauhan na nakapalibot sa dalaga. Hoy, sabihin mo sa nanay mo, huwag siyang makialam kay Mabel. Parang awa niyo na po. Umiiyak ang dalaga. Mr. De Leon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mabel sa eskinita. Lumingon si Cardo. Oh, tamang-tama. Kasalanan mo to lahat. Pakawalan niyo po ang bata. Ayoko nga. Dahan-dahang lumapit si Mabel. Nang akmang hahawakan na ni Cardo ang braso ng dalaga, Wee-woo, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa eskinita. 3 patrol car ang humarang sa pasukan ng eskinita. Bumaba si Captain Santos at ang kanyang mga detective. Ricardo De Leon, arestado ka para sa extortion, grave threats at child abuse. Nagbago ang mukha ni Cardo. Anong? Sinubukang tumakas ng mga tauhan niya, ngunit hinarang sila ng mga pulis. Lumapit si Mabel sa dalaga at niyakap ito. Okay na. Ligtas ka na. Habang pinoposasan si Cardo, masama siyang tumingin kay Mabel. Hindi pa to tapos. Pag nakalaya ako. Hindi ka na makakalaya, sabi ni Captain Santos. Ang testimonya ng manager, ebidensya ng pagtamper sa CCTV, ang video nyo, Lieutenant Colonel, at ang mga saksi dito, kulong ka na. Isinakay si Cardo sa patrol car. Inihatid ni Mabel ang dalaga kay Aling Lita. Salamat po. Maraming salamat. Mahigpit na hinawakan ni Aling Lita ang kamay ni Mabel. Paglabas sa eskinita, tumatakbong lumapit si Mang Jose. Miss Reyes, nagtitipon po ang mga residente sa kondo. Po? Nakita niyo na po ba ang community forum? Nagkakagulo po. Tiningnan ni Mabel ang kanyang cellphone. Sa community forum, daan-daang komento ang nakalagay. Ang galing talaga ni Miss 1204. Naging duwag kami. Sa wakas, magiging payapa na ang kondo natin. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mabel. Tapos na ang laban.
Ngunit ang tunay na pagbabago ay ngayon pa lang magsisimula. 3 araw ang lumipas. Nakaupo si Mabel sa conference room ng admin office. Kasama niya ang 10 kinatawan ng mga residente. Miss Reyes, maraming salamat po, sabi ng isang residente. Dahil sa inyo, naging payapa ang kondo namin. Yumuko rin si Ana, noong nakaraan po. Masakit ang mga sinabi ko. Pasensya na po, wala po yon. Natural lang po ang reaksyon nyo, ngumiti si Mabel. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Mabel sa kanyang unit. Pagbukas ng pinto, may isang taong papalapit mula sa dulo ng hallway. Isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 50s, nakasuot ng mamahaling suit. Miss Mabel Reyes, sino po sila? Ako po si Paulo Inocencio, Vice President ng Magdiwang Realty. Inabot ng lalaki ang kanyang business card. Kami po ang developer ng condominium na ito. Kinuha ni Mabel ang card. Ano po ang kailangan nyo? Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Pinatuloy ni Mabel si Mr. Inocencio sa sala. Nabalitaan po namin ang pagkaaresto kay Cardo de Leon, sabi ni Mr. Inocencio. Dahil po sa inyo, magiging normal na ulit ang aming proyekto. Mabuti po kung ganoon. Pero, naglabas si Mr. Inocencio ng isang sobre mula sa kanyang briefcase. Gusto po naming magpasalamat kay Miss Reyes. Pagbukas ng sobre, may isang tseke sa loob. 5 milyong piso. Ano po ito? Bilang pasasalamat po. Naantala ng 3 buwan ang proyekto namin dahil kay Cardo. Inabot pabalik ni Mabel ang sobre. Hindi ko po matatanggap yan. Bakit po? Karapat-dapat po kayong tumanggap niyan. Hindi ko po ito ginawa para sa pera. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Inocencio. Miss Reyes, ang mga bagay-bagay sa mundo ay give and take. Hindi po ba? Anong ibig niyong sabihin? Para maging matagumpay ang proyektong ito, kailangan po namin ang kooperasyon ng mga residente. Naglabas si Mr. Inocencio ng ibang dokumento. Gusto po sana naming maging kinatawan kayo ng mga residente sa Homeowners Association. 1 buwan pa lang po ako dito. Kaya nga po mas maganda, malinis ang pangalan nyo. Ngumiti si Mr. Inocencio. Ngunit may kakaiba sa ngiting iyon. Pasensya na po, pero tatanggihan ko. Sa sagot ni Mabel, nanigas ang mukha ni Mr. Inocencio. Miss Reyes, pag-isipan niyo po ulit ang alok ko. Wala na po akong dapat pag-isipan. Kung ganoon, magkakaproblema po tayo. Naging malamig ang boses ni Mr. Inocencio. Sa totoo lang, si Cardo ay nagtrabaho rin para sa aming kumpanya. Ano po? Siya ang inatasan naming kumumbinsi sa mga residenteng tumututol sa proyekto. Medyo naging marahas lang ang pamamaraan niya. Sa isang iglap, naintindihan na ni Mabel ang lahat. Hindi nag-iisa si Cardo. Ibig sabihin, ang Magdiwang Realty ang nag-utos kay Cardo. Hindi naman utos, tulungan lang sa trabaho, kaswal na sabi ni Mr. Inocencio. Nasa kulungan na si Cardo, kaya kailangan namin ng bagong tao. At sana, si Mabel Reyes na iyon. Hindi po ako tulad ni Cardo. Alam ko, kaya nga mas gusto ka namin. Muling inalok ni Mr. Inocencio ang tseke. Bayani po kayo, Miss Reyes. Pinagkakatiwalaan kayo ng mga residente. Ipahiram niyo po sa amin ang tiwalang iyon. Hindi kinuha ni Mabel ang tseke. Makaaalis na po kayo. Miss Reyes. Just teke. Kung hindi po kayo aalis ngayon din, tatawag po ako ng pulis. Tumayo si Mr. Inocencio. Magsisisi po kayo. Kung kakalabanin niyo ang aming kumpanya, hindi kayo makapananatili sa lugar na ito. Ako po ang magpapasya niyan. Pagkaalis ni Mr. Inocencio, tumingin si Mabel sa labas ng bintana. Nahuli na si Cardo, ngunit hindi pa ito ang katapusan. May mas malaki pang kalaban. Kinuha ni Mabel ang kanyang cellphone at tinawagan si Captain Santos. Captain, may ipapadala po akong recording sa inyo. Anong file po yan? Ang testimonya ng Vice President ng Magdiwang Realty na sila ang nag-utos kay Cardo. Sa kabilang linya, narinig ni Mabel ang paghinga ng malalim ni Captain Santos. Lieutenant Colonel, malaking kaso po ito. Alam ko po, kaya kailangan ko ang tulong nyo.
Ipinadala ni Mabel ang recording file. Palubog na ang araw sa labas ng bintana. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit hindi aatras si Mabel. Isang mas malaking laban ang magsisimula. Nakaupo si Mabel sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Unit sa QCPD. Pinapatugtog ni Captain Santos ang recording. Sa totoo lang, si Cardo ay nagtrabaho rin para sa aming kumpanya. Malinaw ang boses ni Mr. Inocencio. Ito na ang matibay na ebidensya. Mag-a-apply kami ng search warrant para sa headquarters ng Magdiwang Realty. Aabutin ng mga 2 araw. Paglabas sa istasyon ng pulis pabalik sa kondo, napansin ni Mabel na may isang itim na sedan na sumusunod sa kanya. Sinadya niyang pumasok sa isang eskinita. At sumunod din ang sedan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang mga lalaking nakasuit. Miss Reyes, kami po ang legal team ng Magdiwang Realty. Ididemanda po namin kayo para sa libel laban kay VP Inocencio. Ayon po sa anti-wiretapping law, kung may pahintulot ng isa sa mga partido, legal po ang pag-record. Ako po ang isang partido, kaya walang problema. Nanigas ang mukha ng lalaki. Miss Reyes, hindi nyo dapat kalabanin ang Magdiwang Realty. Naglabas ng sobre ang isa pang lalaki. 10 milyon po, kunin nyo at manahimik na lang. Kung hindi kayo aalis, gagamitin ko ang karapatan ko sa self-defense para pasukuin kayo at tatawag ako ng pulis. Nagmamadaling sumakay sa sasakyan ang 2 lalaki. At umalis. Pagbalik sa kondo, naghihintay si Mang Jose sa entrance. Miss Reyes, may mga kakaibang text message na natanggap ang mga residente. Nang tingnan niya ang cellphone, nakakagulat ang nilalaman. Si Mabel Reyes ay tinanggal sa serbisyo dahil sa problema. Dahil kay Mabel, makakansela ang development project, nagkakagulo na rin ang community forum. Totoo daw na tinanggal siya sa militar? Kung makakansela ang proyekto, malaki ang mawawala sa atin. Nagbabago na ang opinyon ng publiko. Pagdating sa 12th floor, iniiwasan na siya ng mga residente. Siya pala si Mabel, baka dahil sa kanya, malugi tayo. Pagdating sa harap ng pinto ng Unit 1204, may graffiti. Umalis ka dito. Sinubukang punasan ni Mabel ang sulat, ngunit hindi ito matanggal. Umupo siya sa sala at tumingin sa bintana. Ilang araw lang ang nakalipas, nagpapasalamat pa ang mga residente, ngunit ngayon, lahat sila ay tumalikod na. Ito pala ang paraan ng Magdiwang Realty. Kung hindi gagana ang dahas, gagamitin nila ang opinyon ng publiko. Tinawagan ni Mabel si Captain Santos. Captain, kumikilos na po ang Magdiwang Realty. Alam po namin, konting tiis na lang po. Hanggang sa huli, ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang nanghina. Ngayon niya lang naramdaman kung gaano kalungkot ang lumaban mag-isa. 9:00 ng gabing iyon, nakaupo si Mabel sa sahig ng kanyang sala. Napagod na siya sa pagsubok na burahin ang graffiti sa pinto. Patuloy na dumarami ang masasakit na komento sa kanyang cellphone. Sira na ang kondo natin. Dahil kay Mabel, anong klaseng bayani yan? Tinanggal pala sa serbisyo. Ibinaba ni Mabel ang cellphone. Mali ba ang ginawa ko? Sa unang pagkakataon, pumasok iyon sa isip niya. Tok! Tok! May kumatok sa pinto. Hindi tumayo si Mabel. Baka may dumating na naman para laitin siya. Miss Reyes. Si Aling Lita po ito. Boses ni Aling Lita. Dahan-dahang binuksan ni Mabel ang pinto. Hindi nag-iisa si Aling Lita. Sa likod niya ay may 10 residente. Anong? Miss Reyes, pasensya na po. Yumuko si Aling Lita. Naging duwag po kami. Yumuko rin ang ibang residente. Alam po naming kasinungalingan lahat ng nasa forum, sabi ng isang residente. Gawa-gawa lang po yan ng Magdiwang Realty. Napatunayan na po namin. Napatunayan? Opo. Tinrace po namin ang pinagmulan ng text message at sa bank account ng legal team ng Magdiwang Realty ito nanggaling. Ipinakita ng isa pang residente ang kanyang cellphone. Nasa screen ang isang bank transfer record. Tinulungan po kami ng mga residente na nagtatrabaho sa IT para i-trace ito. At ito pa po, naglabas si Aling Lita ng isang tumpok ng papel. Pirma po ito ng 24040 sa den residente. Nagsasabing sumusuporta sila sa inyo. Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Mabel.
Huli na po kami. Pasensya na po at hinayaan namin kayong lumaban mag-isa. Hinawakan ni Aling Lita ang kamay ni Mabel. Ngayon, sama-sama na po tayong lalaban. Hindi tayo magpapatalo sa Magdiwang Realty. Naglabas ng laptop ang isang residente. Nakausap ko na po ang kaibigan kong reporter. Pupunta po siya dito bukas, 9:00 ng umaga. Reporter? Opo. Mula sa Philippine Daily Inquirer. Ako naman po, sabi ng isa pa, nakausap ko na ang kaibigan kong abogado. Magbibigay daw po siya ng libreng legal advice. Gumawa na po ako ng group chat para sa mga residente. 150 na po ang miyembro ngayon. Isa-isang sinabi ng mga residente ang kanilang ginawa. Tiningnan sila ni Mabel. Ilang araw lang ang nakalipas, nagtatago sila sa takot. Ngunit ngayon, iba na. Salamat po. Maraming salamat. Nanginginig ang boses ni Mabel. Pero delikado po ito. Mas mapanganib ang Magdiwang Realty kaysa kay Cardo. Alam po namin. Matatag na sabi ni Aling Lita. Pero kung magkakasama tayo, kakayanin natin. Hindi na po kayo nag-iisa. Sa sandaling iyon, bumaba si Mang Jose mula sa elevator. May dala siyang malaking sobre. Miss Reyes, tingnan niyo po ito. Pagbukas ng sobre, bumuhos ang mga litrato. Mga larawan ng mga empleyado ng Magdiwang Realty na nakikipagkita kay Cardo. Saan niyo po ito nakuha? Ang pamangkin ko po ay may-ari ng photo studio. Hinanap niya ang lahat ng CCTV footage sa nakalipas na 6 na buwan. Sabi ni Mang Jose, ang koneksyon ng Magdiwang Realty at ni Cardo, nandito lahat. Isa-isang tiningnan ni Mabel ang mga litrato. Ebidensya, matibay na ebidensya. Kailangan pong maipadala ito kay Captain Santos. Ako na po ang magdadala, sabi ng isang residente. Pupunta ako ngayon din sa police station. Kinuha ng residente ang mga litrato at tumakbo palabas. Tiningnan ni Mabel ang mga natirang residente. Ang kanilang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi determinasyon. Mananalo po tayo, sabi ni Aling Lita. Sigurado po. Tumango si Mabel. Hindi na siya nag-iisa. May mga kasama na siyang lumalaban. At nasa panig nila ang katarungan. Tapos na ang Magdiwang Realty. Bukas, magsisimula ang tunay na pag-atake. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, 3 media van ang dumating sa entrance ng kondo. Mga reporter mula sa Philippine Daily Inquirer, ABS-CBN, at GMA. Si Mabel at 20 kinatawan ng mga residente ay nagtipon sa lobby. Magandang umaga po. Ako po si Mike Castro mula sa Inquirer. Lumapit ang isang batang reporter. Kayo po ba si Miss Mabel Reyes? Opo. Narinig ko po ang kuwento. Kahanga-hanga po kayo. Naglabas si Mike Castro ng recorder. Maaari po ba kayong interviewin? Opo. Pero pakinggan niyo po muna ang kuwento ng mga residente. Itinuro ni Mabel si Aling Lita. Lumapit si Aling Lita, ang anak ko po ay tinakot ni Cardo. At sa likod ni Cardo, nandoon ang Magdiwang Realty. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matatag. Nagsimulang umikot ang mga kamera. Ginamit ng Magdiwang Realty ang isang sindikato para sa kanilang interes sa proyektong ito. Tinakot nila kaming mga residente. Isa-isang nagbigay ng testimonya ang iba pang residente. May-ari po ako ng isang unit sa commercial area. Pinilit po ako ng isang empleyado ng Magdiwang Realty na pumirma sa isang kontrata. Ang kaso ng malversation sa aming condo funds, sangkot din po ang Magdiwang Realty. Abalang nagsusulat ang mga reporter. Noong mga sandaling iyon, naglabas si Mang Jose ng isang sobre. Ito po ang ebidensya, mga litrato ng mga empleyado ng Magdiwang Realty na nakikipagkita kay Cardo. Kinuha ni Mike Castro ang mga litrato. Grabe ito. Scoop ito. Dumating ang mga reporter mula sa ibang istasyon. Iko-cover din po namin ito. Hindi ito exclusive. I-share niyo po. Sa sandaling iyon, 2 itim na luxury car ang pumasok sa entrance. Bumaba si Mr. Paulo Inocencio, kasama ang 5 abogado. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw ni Mr. Inocencio. Illegal ang pag-cover niyo dito. Umalis kayo. Lumapit si Mike Castro.
Kayo po ba si VP Paulo Inocencio ng Magdiwang Realty? May masasabi po ba kayo tungkol sa alegasyon na kayo ang nag-utos sa sindikato ni Cardo? Kalokohan yan! May ebidensya ba kayo? Mayroon po. Lumapit si Mabel. Ang mga sinabi niyo po mismo sa akin ay nakarecord. Namutla ang mukha ni Mr. Inocencio. Illegal na recording yan. Legal po. At naipasa ko na sa pulis. Sa sandaling iyon, 5 patrol car ang pumasok sa compound. Pinangunahan ni Captain Santos ang kanyang mga tauhan. Paolo Inocencio, arestado ka para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, extortion, at pag-utos sa isang organized crime group. Ano? Anong? Pinusasan ng mga pulis si Mr. Inocencio. Nagprotesta ang mga abogado ngunit wala silang nagawa. VP, gagawa po kami ng legal na hakbang. Manahimik kayo. Kasalanan niyo to. Masamang tumingin si Mr. Inocencio kay Mabel, ngunit hindi natinag si Mabel. Lahat ng eksena ay kinukunan ng mga kamera. Habang isinasakay si Mr. Inocencio sa patrol car, nagsimulang pumalakpak ang mga residente. Magaling! Mabuhay si Miss Mabel. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong kondo. Lumapit si Captain Santos kay Mabel, Lieutenant Colonel. Salamat po. Dahil sa inyo, nalutas namin ang isang malaking kaso. Hindi po. Dahil po ito sa mga residente. Lumingon si Mabel sa mga residente. Si Hina Dad Lim, si Aling Lita, si Mang Jose, ang admin manager, at marami pang iba. Lahat sila ay nakangiti. Lumapit si Mike Castro. Miss Reyes, isang huling salita na lang po. Sa lahat ng pinagdaanan nyo, ano po ang nasa isip nyo? Nag-isip sandali si Mabel. At dahan-dahan siyang nagsalita. Walang magagawa ang isang tao ng mag-isa. Ngunit kung magkakasama, kaya nating baguhin ang mundo. Nag-close up ang camera sa mukha ni Mabel. Ang tapang na ipagtanggol ang mga naaapi. Iyon ang tunay na lakas. Muling pumalakpak ang mga residente. Pinunasan ni Mang Jose ang kanyang luha. Mahigpit na niyakap ni Aling Lita ang kanyang anak. Dumating na ang kapayapaan sa condominium. Ang tunay na kapayapaan. 1 linggo ang lumipas. Nakaupo si Mabel sa conference room ng admin office. Araw ng General Assembly ng mga residente. Mahigit 100 residente ang dumalo. Tumayo ang admin manager sa harap. May 2 agenda po tayo ngayon. Una, ang muling pagbuo ng Homeowners Association. Pangalawa, ang pag-amyenda sa mga patakaran ng kondo. Nanginginig ang boses ng manager, ngunit may lakas. Una po sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Yumuko siya ng malalim. Ako po ang nag-off ng CCTV kapalit ng pera mula sa Magdiwang Realty. Patawad po sa inyong lahat. Natahimik ang conference room. Ngunit nang makita ko si Miss Mabel, naintindihan ko. Mas mahalaga ang konsensya kaysa sa pera. Itinaas ng manager ang kanyang ulo. Idodonate ko po ang 6 na buwan kong sahod sa pondo ng komunidad. At magre-resign na po ako. Hindi po. Tumayo si Mabel. Manager, sinabi niyo po ang katotohanan sa huli. Sapat na po iyon. Itinaas ni Aling Lita ang kanyang kamay. Sang-ayon po ako. Tutol po ako sa pagre-resign ng manager. Pumalakpak din ang ibang residente. Manatili po kayo. Naniniwala po kami sa inyo. Namuo ang luha sa mga mata ng manager. Salamat po. Maraming salamat. Nagpatuloy ang meeting. Napagkasunduan na muling buuin ang Homeowners Association ng may transparency. Kinansela ang kontrata sa Magdiwang Realty. Isang bagong developer ang pipiliin sa pamamagitan ng public bidding. Pagkatapos ng meeting, habang paalis na ang mga residente, tinawag ni Mang Jose si Mabel. Miss Reyes, sandali lang po. Bakit po, Mang Jose? Naglabas si Mang Jose ng isang sobre. Ano po ito? Pinag-ambagan po ito ng mga residente. Pambayad po sa pag-alis ng graffiti at pagpipintura ng pinto nyo. Pagbukas ng sobre, may 20,000 sa loob. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin nyo na po. Galing po ito sa aming mga puso. Lumapit si Aling Lita. At ito pa po, isang tumpok ng mga sulat.
Mga thank you letter po yan mula sa mga residente para sa inyo. Sumulat din po ang anak ko. Binuksan ni Mabel ang isang sulat. Ate Mabel, nakakapasok na po ako sa school ng maayos. Hindi na po ako natatakot dahil po sa inyo. Mahal ko po kayo. Sulat mula sa anak ni Aling Lita. Nag-init ang mga mata ni Mabel. Binasa niya ang iba pang mga sulat. Noong una, takot kami. Pero ngayon alam na namin. Bayani ka pala. Gusto ng anak ko na maging tulad ni Ate Mabel paglaki niya. Dahil sa iyo, naging mas maliwanag ang mundo. Niyakap ni Mabel ang mga sulat sa kanyang dibdib. Salamat po. Maraming salamat. Gabing iyon, tumayo si Mabel sa harap ng pinto ng Unit 1204. Ilang residente ang tumulong na alisin ang graffiti at pinturahan ito. Malinis na ang pinto. Parang bago. Miss Mabel, tapos na po. Salamat po sa pagod nyo. Pagkaalis ng mga residente, umupo si Mabel sa tabi ng bintana. Sa ibaba, naglalaro ang mga bata sa playground. Naririnig ang kanilang tawanan. Isang mapayapang tanawin. Kinuha ni Mabel ang kanyang cellphone at tiningnan ang balita. Investigasyon sa korupsyon ng Magdiwang Realty, lumalawak, VP Inocencio, nahaharap sa kaso. Korupsyon sa mga condominium projects, wawakasan na. Citizen hero Mabel Reyes, ang tapang na nagpabago sa mundo, mga headline ng balita. Libu-libong komento rin. Saludo ako sa iyo, Miss Mabel. Ang mga tulad niya ang tunay na makabayan. Sana mayroon ding Miss Mabel sa aming lugar. Ibinaba ni Mabel ang cellphone. Nahihiya siya sa mga papuri. Ginawa lang niya ang tama. Tok, tok. May kumatok sa pinto. Pagbukas, isang delivery man. Kayo po ba si Miss Mabel Reyes ng 1204? May package po kayo. Wala po akong in-order. Ang sender po ay Special Forces Regiment. Nagulat si Mabel. Ang kanyang dating unit. Pagbukas ng package, may isang sulat at isang medalya. Binuksan niya ang sulat. Lieutenant Colonel Reyes, kahit retirado ka na, ang iyong tapang sa pagprotekta sa mamamayan ay aming ikinararangal. Special Forces Regiment. Sa medalya, nakaukit. Honorary Special Forces Operator, Maria Isabel Reyes. Hawak ang medalya, tumingin si Mabel sa labas ng bintana. Kahit hinubad na niya ang uniforme, hindi nagbago ang puso ng isang sundalo. Ang protektahan ang mahihina at itaguyod ang katarungan iyon, ang kanyang misyon. At ngayon, hindi na siya nag-iisa. May mga kasama siyang lumaban. Isinabit ni Mabel ang medalya sa kanyang dibdib at ngumiti. 2 linggo ang lumipas, nakaupo si Mabel sa isang bench sa harap ng kondo. 10:00 ng umaga. Mainit ang sikat ng araw. Lumabas si Mang Jose mula sa guardhouse at umupo sa tabi niya. Miss Reyes. Ang ganda ng araw ngayon. Oo nga po, Mang Jose. Ang payapa na talaga ng kondo natin. Dahil po lahat yan sa inyo. Ngumiti si Mang Jose. Ang kanyang mga kulubot ay nagliwanag sa sikat ng araw. Mang Jose, kumusta na po ang tuition ng apo nyo? Ah, iyon po ba? Kinamot ni Mang Jose ang kanyang ulo. Nag-ambagan po ang mga residente. Dahil doon, nakapag-aral na ng taekwondo ang apo ko. Mabuti naman po. Hindi lang po yan. Itinaas din po ng admin manager ang sahod ko. May saya sa boses ni Mang Jose. Ngayon, makakapagpagamot na ako ng maayos para sa likod ko. Sa sandaling iyon, dumating si Aling Lita kasama ang kanyang anak. Nakasuot ng uniforme ang dalaga, papunta sa eskwela. Magandang umaga po, Ate Mabel, isang masiglang boses. Papunta ka na sa school? Opo, may presentation po ako ngayon. Kinakabahan po ako, pero kaya ko to. May tiwala sa mukha ng dalaga. Wala na ang takot. Galingan mo. Opo. Alis na po ako. Tumakbo ang dalaga at tumayo si Aling Lita sa tabi ni Mabel. Miss Reyes, malaki po talaga ang ipinagbago ng anak ko. Masaya po akong makita yan. Hindi na po siya binabangungot at nakikipaglaro na rin po siya sa mga kaibigan niya. Namuo ang luha sa mga mata ni Aling Lita. Kung hindi po dahil sa inyo,
baka habang buhay na may trauma ang anak ko. Kayo rin po, Aling Lita, naglakas loob kayo. Dahil po kayo ang unang nagpakita ng tapang. Kumuha si Aling Lita ng sobre mula sa kanyang bag. Tanggapin niyo po ito. Ano po ito? Drawing po ng anak ko. Pagbukas ng sobre, may isang drawing na gawa sa Crayola. Si Mabel at ang dalaga na magkahawak kamay at nakangiti. Ang pamagat ay, "Ang aking bayani." Aling Lita, ilagay niyo po sa frame at isabit sa bahay niyo. Niyakap ni Mabel ang drawing sa kanyang dibdib. Tahimik siyang tumango. 2:00 ng hapon, dumaan si Mabel sa admin office. Nag-aayos ng mga papeles ang manager. "Miss Reyes, tingnan niyo po ito." Ipinakita ng manager ang isang dokumento. Napili na po ang bagong developer. Sa pagkakataong ito, maayos na kumpanya. Mabuti naman po. Gagawin po naming transparent ang lahat. Pakikinggan namin ang opinyon ng mga residente. Sabi ng manager na may seryosong mukha. "Miss Reyes, nagbago na po ako. Ngayon, mas mahalaga na ang prinsipyo kaysa sa pera." "Kayo po, manager, naglakas loob kayo. Natuto po ako sa inyo." Inalok ng manager ang kanyang kamay para makipagkamay. Kinuha ito ni Mabel, isang matatag na pakikipagkamay. 7:00 ng gabi, nanonood ng TV si Mabel sa kanyang sala. Balita. Dating VP ng Magdiwang Realty, na si Paulo Inocencio, hinatulan ng 5 taong pagkakakulong. Narinig ang boses ng news anchor. Ayon sa korte, mabigat ang kasalanan ng pag-uutos sa isang sindikato para takutin ang mga ordinaryong mamamayan. Sa screen, makikita si Inocencio na nakayuko habang palabas ng korte, samantala, ang nagbunyag sa kasong ito na si Miss Mabel Reyes ay gagawaran ng Lungsod Quezon ng Citizen Hero Award. Lumabas ang litrato ni Mabel sa screen, pinatay ni Mabel ang TV, hindi mahalaga ang parangal. Ang mahalaga ay ligtas na ang mga residente, na ang mga bata ay makakapaglaro ng may ngiti. Sapat na iyon. Tok-tok. May kumatok sa pinto. Pagbukas, si Ana. "Miss Reyes, nagtipon na po ang lahat ng residente." "Saan po?" "Sa rooftop. May sorpresa po kaming party." Sumunod si Mabel kay Ana papunta sa rooftop. Pagbukas ng pinto, sumabog ang sigawan. Clap, clap, clap. Pumalakpak ang halos 15 residente. May mga lobo at banner na nakasabit. "Salamat MS Mabel. Ang bayaning aming kondo." Dala ni Mang Jose ang isang cake. "Miss Reyes, congratulations po." Inabot ni Aling Lita ang isang bouquet ng bulaklak. "Mula po ito sa aming lahat." Isa-isang lumapit ang mga residente para makipagkamay. "Salamat po. Kayo po ang aming bayani. Dahil sa inyo, ligtas na kaming mamuhay." Lumingon si Mabel sa mga residente. Mga nakangiting mukha, masayang ekspresyon. Ito ang gusto niyang mangyari. "Mga kaibigan," nagsimula si Mabel. "Natahimik ang mga residente. Hindi po ako espesyal na tao. Nakikinig silang lahat. Ginawa ko lang po ang tama. Kaya niyo rin po itong gawin." Mainit ang boses ni Mabel. "Maglakas loob po kayo. Kapag may nakita kayong mali, magsalita kayo. Hindi kayo nag-iisa, dahil magkakasama tayo." Muling pumalakpak ang mga residente. Umalingaw-ngaw ang sigawan at tawanan sa rooftop. Tumingala si Mabel sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Isang magandang gabi. 6 na buwan ang lumipas. Dumating ang tagsibol, namumukadkad ang mga bulaklak sa harap ng kondo. Nakasuot ng sportswear si Mabel, katatapos lang ng kanyang morning jog at papasok na sa entrance. Lumabas si Mang Jose mula sa guardhouse at bumati. Tuwid na ang kanyang likod. "Miss Reyes, magandang umaga po." "Mang Jose, mukhang magaling na po ang likod nyo. Okay na po dahil sa therapy. At ang apo ko po, malusog at masaya sa pag-aaral." Sumakay siya sa elevator at pagdating sa 12th floor, nakasalubong niya ang anak ni Aling Lita. "Ate, ako po ang top 1 sa klase namin ngayon." Isang masiglang boses. Wala na ang trauma. "Wow, ang galing. Congratulations." "Dahil po sa inyo, ate. Tinuruan niyo po akong maging matapang.
Pagbukas ng pinto ng 1204, may isang sulat sa ibabaw ng mesa mula sa isang junior officer na kasalukuyang nasa serbisyo. Ma'am Mabel, ang kuwento niyo po ay isinama na sa training manual ng Special Forces. Bilang isang halimbawa ng pagsasabuhay ng diwa ng isang sundalo, kahit sa sibilyan na buhay, ipinagmamalaki po namin kayo. Ibinaba ni Mabel ang sulat at tumingin sa bintana. Naglalaro ang mga bata sa playground. Nagkukuwentuhan ang mga nanay sa bench. Isang mapayapang tanawin. Tumunog ang doorbell. Pagbukas, isang delivery man. Miss Reyes, may package po. Pagbukas ng package, may isang libro. Ang pamagat ay, Ang Munting Tapang na Nagpapabago sa Mundo. Sa pabalat, nakasulat na kasama ang kuwento ni Mabel Reyes. May kasama ring sulat mula sa publisher. Ang kuwento po ni Miss Reyes ay ginawa naming isang aklat na inirerekomenda para sa mga kabataan. Maraming estudyante ang natututo ng tapang mula rito. Binuksan ni Mabel ang libro at nagsimulang magbasa. Ang kanyang kwento ay nakalimbag na. 2:00 ng hapon. Conference room ng admin office. General Assembly ng Homeowners Association. Mahigit 200 residente ang dumalo. Tumayo ang bagong pangulo ng asosasyon sa entablado. Ipinapangako ko po ang isang transparent na pamamalakad, isang kondominium na sama-sama nating itatayo. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ng meeting, habang paalis na ang mga residente, tinawag ng manager si Mabel. Miss Reyes, tingnan niyo po ito. Isang picture frame. Sa loob, ang litrato mula sa party sa rooftop 6 na buwan na ang nakalipas. Isasabit po namin ito sa admin office. Bilang kasaysayan ng ating kondo. Tinitigan ni Mabel ang masayang mukha ng mga tao sa litrato. Maganda po yan. 7:00 ng gabi. Nakatayo si Mabel sa balkonahe ng 1200, pinapanood ang paglubog ng araw. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang kaibigan mula sa militar. Mabel, napanood mo ba ang TV? Ginawan ka ng documentary? Nakakahiya naman. Walang dapat ikahiya. Isa kang tunay na bayani. Ginawa ko lang. Sasabihin mong ginawa mo lang ang tama. Pero alam mo ba, naging seryoso ang boses ng kaibigan niya. Kung gaano kahirap gawin ang lang na iyon. Ngayon, alam na ng buong mundo. Salamat Mabel. Dahil pinanatili mong buo ang dangal ng isang sundalo. Pagkatapos ng tawag, muling tumingin si Mabel sa labas ng bintana. Palubog na ang araw. Ang kulay kahel na sinag ay bumabalot sa buong kondominium. Bumulong si Mabel, ang isang tao ay hindi dapat husgahan sa kanyang itsura o posisyon. Ang tapang na ipagtanggol ang mahihina. Iyon ang tunay na lakas. Maganda ang paglubog ng araw. Bukas, ang kondominium na ito ay mananatiling payapa. At si Mabel ay patuloy na maninirahan dito. Bilang isang ordinaryong residente, ngunit isang taong laging handang tumulong kapag may nangangailangan. Ang katarungan ay hindi malayo. Nasa loob natin ito. Maglakas loob ka, hinihintay ng mundo ang iyong munting tapang. Mula sa inyong Gandong Ki channel.